Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na down with evidence. Totoo kaya ito na may mga ginagawang ritual sina Pangulong Bongbong Marcos at Lisa Araneta Marcos na saniban daw ng demonyo at nag-hold ng mga ritual na mga witchcraft ba every Tuesday and Friday para daw para daw sa ni VP Sara Duterte, ni Pangulong Bongbong Marcos at ibang mga leader sa gobyerno. Kinukulam? Yan ba kabibig? May kulam-kulam na nangyari ngayon sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos? Hala, ano kaya itong pinasabong ni Pastor Apollo Kibuloy? Saan kaya siya nakuha ng impormasyong ito na napakasensitibo at delikado ang kanyang mga sinasabi na pwede siyang kasuhan, na pwede siyang ipatawag o agad-agad ipadampot ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga aligasyon niya? Kabibig, yung aligasyon ni Risa Hontiveros, puro lang aligasyon, may mga witness nga, pero halata namang binayaran. Hoy, wag ganun. Hindi pa nga nakapunta si si Pastor Apollo Kibuloy. March 5 siyang hinihintay ha. Hinihintay si Pastor Apollo Kibuloy ngayong March 5 sa Senado. At kung hindi siya pupunta, naku, arestuhin. O makinig tayo ha. As in, super na shock ako mga kabibig. Ito na ha. Part of ito po ang mahalagang mensahe ko sa inyo sa mga sandaling ito. Hindi ko po urungan ang sinumang gumagapi sa bansa ko at sa aking kalayaan na ako mismo nagtatago sa aking sariling bansa within 74 years. Hindi po nangyari ito ngayon lang. Pangulong Bongbong Marcos, akala ko matuwid ka na tao. Ikaw, First Lady, akala ko matuwid kang tao. Totoo ba yung ginagawa ninyo riyan na meron kayong mga at meron ng mga kabalastugang nangyari? May mga hit-hit session at mga pa ang ungol-ungol na nangyari sa Malacanang. Hala! Ungol-ungol at hit-hit session daw sa Malacanang. Ay, ito pa. Nagliligwak kayo ng drug, sumisingot kayo ng drug, orgies kayo, babang kayo, ay may mga session ng nagarkila kayo ng mga voodoo expert from Africa. Pagkatapos mga witchcraft sa India. Hala! Voodoo nga, mga voodoo mga kulang-kulang from Africa at mga witchcraft from India. Hala, totoo kaya itong mga pinasabong ni Pastor Apollo Kibuloy? So it means kabibig nanganganib si VP Sara Duterte? So it means plastikan lang pala itong si Pangulong Bongbong Marcos at F. Elisa Marcos. So yung si F. Elisa Marcos kabibig talaga namang galit siya kay VP Sara Duterte, pero itong si Pangulong Bongbong Marcos plastikan lang. Ay, halata ko na ang drama yung kabibig. So, kailangan talaga maging mabait si Pangulong Bongbong Marcos kay VP Sara Duterte para ma-maintain ang kanilang relationship kahit plastikan man lang. Itong si Lisa hindi makatago sa kanyang emosyon. Pero ito si Bongbong Marcos, wala siyang choice kundi pakisamahan ang ating vice presidente. Kasi pag hindi niya pakisamahan, ako magagalit ang mga supporters ni VP Sara Duterte. Baka makick out siya. Hala! Ano itong pasabog ni Pastor Apollo Kibuloy? Ito pa. At ang inyong session Martes at pagkatapos Biyernes dyan sa Malacanang upang inyong aswagin, i-witchcraft ako, Vice President Sara at Pangulong Digong at ang lahat ng tutol sa inyong paglilingkod. Hala, it means kulang-kulang? May mga kulang-kulang na nangyari? So, kinukulam si Vice President Sara, si Duterte, at saka si Apollo Kibuloy at yung mga against sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Hala, ano ba itong nangyari? Oy, parang hindi ko na maintindihan kabibig do. Grabe ang gulo ng politika sa Pilipinas. Tapos yung mga main problem natin nakalimutan na. So, the more sila mag-away, the more tataas ang presyo ng bigas. The more malulugi tayo. The more tayo magugutom nito. Kung hindi ito tatapusin ba, kung sino ba ang mapapahinto nito, kailangan magsalita sa Pangulong Bongbong Marcos. Ay, kasi
Parang hindi ko na maintindihan na kayang gobyerno. Ang dami mga pa-epal, ang dami mga nagsilabas ang issues, like this and like that, personal issues, mga gustong maging epal, may mga magnanakaw daw di umano. Ay, nako, nakagulo. Sabi ng iba, pinili nyo yan. Ginusto nyo yan. Bakit hindi nyo binoto si Lenny? Hindi sana, wala tayong mga problema ngayon. Puro tayo lutang. Ay, kayo, grabe naman kayo, oy. Ito na. Biro ninyo. Naging demons na kayo. Nag-devil worship na kayo kung totoo man ito. Ay? Totoo ba yan? Nag-worship sila sa devil. Hala. Ina-shock naman ako nito. Oy, as in super shocking revelation ito ni Pastor Apollo Kibuloy. Kung totoo ito ha. Kung totoo itong mga sinasabi ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero, hindi naman pwede si Pastor Apollo Kibuloy yung sasalita na walang ebidensya. Na walang mga reliable sources. Kasi pwede siyang kasuhan. Di ba mga kabibig? Ito pa. Nag-devil worship na kayo. Kung totoo man ito. Para lang kayo ay manatili sa kapangyarihan. Para lang kayo ay humawak ng aming pera ang hindi ninyo pinaghirapan. Hala mga kabibig, grabe. Ang mga pasabog ni Pastor Apollo Kibuloy. Naku, mga kabibig, ano ang iyong komento dito? Naniniwala ba kayo kay Pastor Apollo Kibuloy? Ako naman, sa aking pananaw ngayon ba, lalong gumulo ang Pilipinas. 'Di ba? Parang hindi ko na maintindihan. Sobrang napakadumi pala ng politics, no? Lahat ng baho lalabas, lahat ng mga kontra sa gobyerno, lahat ng ayaw ng gobyerno, lahat ng ayaw ng umupo sa gobyerno ay talagang kailangan talagang mawala ka sa kanilang landas para walang mga taong pwedeng sisira sa kanila. Ay nako mga kabibig. Comment down below kasi trending si Pastor Apollo Kibuloy sa dami niyang pasabog sa araw na ito. At talagang, ang hirap ng huminga sa sobrang dami niyang pasabog ngayon. Nung una, sinabi niya na si Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Lisa Marcos ay nakipagsabuatan na sa FBI, sa CIA at sa Amerika para ipahunting siya. Ngayon, ito na naman, may mga pa-voodoo-voodoo, mga kulam-kulam daw. Kulamin daw. Si Bibi Sara, si Duterte, tapos yung si Apollo Kibuloy daw. Ay, totoo ba yan? Ay, parang naguguluhan ako. So, ano ang yung komento tungkol dito mga kabibig? Sana masolusyonan na ito. At sana naman, no? Para hindi na magkagulo ba? Mag-usap-usap sila. Kasi tayo ang maapektuhan. Tayong mga pobre. Tayong mga masang Pilipino. Alam nyo ba, yung ibang mga pinklawan nang tawang-tawa sa drama daw ngayon. Sabi na ibang pinklawan, ginusto nyo yan. Bahala kayo. Huwag po ganon. Kung sabihin nyo bahala kami, tayong lahat naman ang madadamay. So, mag-pray na lang tayo na sana maging okay na. Para hindi na ito mangyari. Ang daming problem ng Pilipinas. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.